Tuloy ko, mga boss. Oh. Kung makakuha kayo ng 20 pesos na bigas, di kunin nyo. Oh. Di ba, kunin nyo, bilhin nyo. Pero wag po kayong maniwala na tatagal yan. Dahil ang real growth is real slow. Bakit ba umunlad ang administrasyong Duterte? Sandali, sige. Isa-isayin natin yan, Jimmy Bondok. Ah. Bakit umunlad ang administrasyong Duterte? Nag-invest siya sa infrastruktura. Oy, infrastructure. Yan ba yung build? Nag-invest daw po sa infrastruktura ang dating Pangulong Duterte. Build. Ilan yun? Yung pangako, 120 plus na mga proyekto. Ilan ho yung natapos? Bago matapos ang kanyang termino? Pakiano nga po? 12. Nabagsakan pa ng isang tulay. 11 na lang. Di mo ba? Tingin ko yun yung mas pambubudol eh. Oh, di ba? Madaliin mo. Oh, sige, ganito. Mamamayang Pilipino, sa aking administrasyon, 120 mahigit ang itatayo nating infrastruktura. Pero yan, bumabagsak, oh. Nung panahon na binuksan, oh, ipinangangalandakan nila. Tatak Duterte, build. Nung bumagsak na ho, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos na ang may kasalanan. Si Noynoy Aquino na po ang may kasalanan. Nagturo na ho. Yung nangunguna doon sa build, hanggang ngayon ho, tahimik pa din doon sa bumagsak na tulay. Oh. 'Di ba? Nag-invest Nag-invest siya sa farmer, sa agriculture. Oy, Kaya saglit lang. 70 pesos ang bigas noon nung kanyang panunungkulan. At tapos, si Manny Piñol, hinihimok ang sambayan ng Pilipino kumain ng bukbok na bigas. Sandali lang. Grabe ka, ha, Jimmy Bondok. Yun ba yung sinabi mong mga pinag-investan nila? Ang sabi pa ni Manny Piñol, no? Etong Duterte administration ay magiging ano daw po, golden age ng agrikultura. Golden, sabi ni Shiro Kansaki, golden bukbok rice pala. Di ba? in mga 1 year, 2 years naramdaman natin. Nag-invest siya sa pulis, nagtaas siya ng sweldo, nag-invest siya, Kasama na yung reward system doon sa kapulisan. O di ba? Nung natapos na ho ang termino, mga bossing, sinusumbat doon sa mga kapulisan. Oy, si dating Pangulong Duterte ang nagtaas ng sweldo ninyo, ha? Naging ganun na. Grabe naman. Di ba, Jimmy Bondok? naglagay siya ng utak, ng puso, ng panahon. Kaya gumanda ang Pilipinas. Alam nyo, kahit po sa Biblia, mabagal ang pag-unlad, pero yung pagwasak mabilis. Pagkaalis na Yung ano na sinabi ni Bondok. po ni Duterte, ang pangit ng bayan bigla. Uy, ano yun? Ganun kabilis? Ang pangit ng bayan bigla, mga kababayan? Saglit lang. Pag-alis ni Duterte, ang daming nakita, Pogo. Sa loob ng Pogo, may mga torture hub. No? Merong mga nagbebenta ng aliw. Oh. Di ba? Diyan po nabuko, mga kababayan, yung mga confidential funds nung pag-alis ng Duterte. May reward system pa, sabi ni John Jency Alapan. O, di ba? Napakabilis po magnakaw. Ang hirap mag-ipon. Tama po ba? Tama. Ano po? Kaya nga ang tinatanong, nasaan yung confidential funds? No? Biruin mo, apat na taon. Eto, 4 na taon lang ho, kasi yun yung talagang natatandaan ko eh. 4 na taon na pagka-mayor ni Inday Sara Duterte, 420 to 460 million per year ng confidential funds. Tapos, eto, pumunta sa Kongreso para doon sa kanyang budget na 2 billion. Hindi man lang ipinaglaban. Basta sabi basta. O ayan, bibigay ko na sa inyo ang listahan, ang papel ko.
Wala na akong sasagutin sa inyo mga katanungan ninyo. Baka ayaw kasing sumagot ni Inday Sara Duterte dahil alam niya naka-televise po, no, at napapanood ng sambayan ng Pilipino. Siyempre tatanungin mga bossing, Inday, bakit po dito nakasulat 100 million po para sa mga advisor nyo lang po? 100 million sa advisor lang po. Ano? Inday, bakit ganito? Meron ng proyekto ang DSW dito. Bakit inulit nyo pa dito sa Office of the Vice President? Kaya ayaw sumagot. Di ho ba? Bakit po 250,000 per night yung mga rest house po dito? Sino po itong sino ba yun? Kokoy Villamin. Sino po itong si Mary Grace Piatos? Walang sumasagot. Di ba, Bondok? Yan ho ang maririnig natin, mga kababayan, doon sa kanilang mga campaign rally. Paganyan at paganyan. Idagdag pa ho natin, yung Robin Padilla na ipagtatanggol po yung nagpapahiram sa kanya ng helicopter at ng airtime doon sa SMNI. Di ba? Malupit po. Malaki ang utang na loob ng isang Robin Padilla kay Buloyski, mga bossing. Kaya gano'n na lang po ipagtanggol at gano'n na lang po idepensa si Buloyski, mga bossing. No? Ulitin ko mga kababayan, hanggang ngayon po palagi kong chinecheck, Maestro Paul TV, shout out sa inyo. No? Tago ng tago na damay-damay na sila. Mga kababayan, lagi kong chinecheck yung litrato ni Buloyski kung nandoon pa din ho. Full tort. Sa FBI kung wanted pa din po. Wanted pa din ho, mga kababayan. At may patong na 2 milyong dolyar pa din ho sa ulo ni Buloyski. Kaya wag kayong magugulat. Baka biglang ibalita si Buloyski, ibabiyahe na sa Estados Unidos. Naku po, yari si Buloyski doon. Nang malamig doon. Iiyak na naman si Bongo. Sasabihin na naman ni Bongo, inaresto po si Buloyski. Wala pong tsinelas, malamig po doon Gagano na naman. Diba, Lou? Holy Cross? Basahin natin yung sinasabi ni Robin Padilla. Ang Senado, hindi po yan korte. Sino ba may sabing korte yan? No? Hindi po kami ang naatasan ng Republika para magsabi kung sino po ang may kasalanan at kung sino po ang walang kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa napapatunayan ng korte